Wala talaga ako sa mood mag-live ngayon pero nakatanggap tayo ng iba pang mga comments. This time sa lumang video. Gusto ko lang sabihin bago tayo magsimula, yung mga videos na nakaka-receive ako ngayon ng comments, nakakatanggap ako ng mga notifications na may nanonood or may nanood, may nagiwan ng comments or like o dislike. Yung mga videos, 6 na videos na in-upload ko, magto 2 years na. Almost 2 years ago na. Ito yung kalalabas-labas ko lang, kalalayas-layas ko lang sa MCGI ni Razon at ni Soriano. Mula ngayon, tawag ko na dyan ay Iglesia ni Soriano Razon. Iglesia ni Razon at Soriano. Hindi. Iglesia Soriano Razon. Yan. Yung Iglesia ni Soriano Razon. Lumayas ako dyan September 2022. Bago pa yata mag-September. Pero in-upload ko yung video ng mga karanasan ko, September yun, 2022. Magto 2 years na. Tapos, pagka-upload ko nun, sinasabi ko yung mga karanasan ko, yung mga naramdaman ko, in-upload ko lang. Kasi karapatan ko naman magsabi ng damdamin ko. Karapatan ko naman yun, diba? Tapos nakatanggap ako ng mga pangbabash, expected ko naman yun. Nasasabi ko yun dun sa mga lumang videos na yun, na expected ko. May mga magsasabi ng masasama, pero hindi ko inaasahan na ganun kasasama. Pero okay lang sa akin yun kasi in-expect ko naman. I expected the worst. Tas ang paninindigan ko, kaya nga ako lumayas kasi mali. Mali nga yung aral. Yung mga leader na nakikita nyo yan, itong si Razon at si Soriano, mga peki yan. Kaya kahit anong sabihin nyo sa akin, sabi sa Bible, peki yung mga yan. At nilalahat ko naman eh. Lahat ng religious leaders, mali. Mali yan, sabi sa Bible. Kasi ang leader dapat ng church ay si Jesus Christ lang. Yun ang stand natin ngayon. Nasi-single out tong dalawang to kasi nga doon ako galing sa grupo nilang peke sa MCGI. Yung ang dating daan na pangalan pala ng programa yun, tas ang akala ng mga tao yun yung religion. Diba? Magugulo talaga yun nandyan eh. So, sasagutin natin yung mga comments na natanggap natin sa mga lumang videos na yon almost 2 years ago. Ngayong araw na to. Wala talaga ako sa mood pero kailangan kong sagutin eh. Maraming mga epal pa yun. Simulan na natin. Teka, tayo sa comments. Teka, hanapin natin yung mga comments nila. Sabi na yung mga comments niya. Okay. Sabi ni At Lingkod ng Diyos 1 hour ago, ang kanyang account ay ginawa noong April 5, 2020. Ito yung account niya. Meron siyang Zoom link na playlist. Ang sabi niya ay, wala ka na bang magawang ibang content bukod dito? Kung sino ka mang nag-comment ka, anong wala akong magawang ibang content? Ang dami ko ng content, iba-iba nga eh. Iniisip ko nga kung magfo-focus na lang ako sa religion na content eh. Diba? Pero itong channel ko, ang daming content. May gaming videos, may reaction videos, may music video reaction, may vlog. Diba? May mga may mga beauty health tips. May mga trivia, may mga reports. Ang dami. May religion. May Bible reveal. Anong walang ibang content na magawa kung sino ka man? Ikaw na walang laman ng account sa YouTube. Ito yung channel niya. Ikaw, yung account mo 2020 pa. Tapos 4 na taon na wala pang laman. Tapos pupunahin mo ko? Wala ka na bang magawang ibang content bukod dito? Ikaw, wala ka bang content na magawa? Nag-YouTube ka pa.
'Di ba? Pag ako nagbabasa ng content sa unang sentence pa lang, minsan nga unang 3 words pa lang eh, pag alam kong tanga hindi ko nababasahin lahat eh. Sasayangin mo yung oras ko eh, 'di ba? Pero sige, patulan natin 'to. Let me humor you kung sino ka mang gago ka. Wala pa ako sa mood nito ha. Etong kinomentan mong video ay isang lumang video. Magdadalawang taon na to sa September 2024. Okay? At kung sasabihin mo sa akin, wala na ba akong ibang content na magawa bukod dito, pinanood mo ba yung video in the first place? At tinignan mo ba yung account ko, yung YouTube account? Bago ka nag-comment? O nag-comment ka lang dahil epal ka? Pinagtatanggol mo tong MCGI kung saan ako lumayas. Nilayasan ko yan ha, FYI din sa mga chismoso. I-invento kayo ng mga issue. Diba? Di daw ako tunay na MCGI. Hindi talaga, dahil lumayas nga ako eh. At wala akong pakialam dyan sa grupo mo. Pero 22 years akong naloko dyan. Nabautismohan ako nung 17 years old ako nung year 2000. Oh, kailangan ko bang patunayan yan sa'yo? Like, kailangan ko bang patunayan yun kanino man? Alam ko yung kwento, kaya sinishare ko yung kwento ko. 'Di ba? At kung nandyan kayo para mag-comment, or inuutusan kayo, kung inuutusan kayo, or kusang loob ninyo, na atakihin ako personal, at yung isirain ang credibility ko, or yung i-assassinate ang karakter ko, mag-focus kayo dun sa issue. Lumayas ako sa MCGI, na niloko ako ng 22 years at nag-upload ako ng 6 na videos. Magto 2 years ago na yung edad. Ayan o, September 2022 ko in-upload. Tapos ngayon, comment kayo ng comment. Tapos kung ano-anong mga issue ang pinagko-comment nyo, mag-focus kayo dun sa talagang laman ng video. Bakit ako umalis? Ano yung mga naranasan ko dun sa loob? 'Di ba? Anong mangyayari? Anong nilulook forward ko in the future? 'Di ba? 2022 pa yung video na yun. Tapos hanggang ngayon, kumo-comment kayo 1 hour ago. Hindi ko nga alam na may video pa palang ganyan. Kalalayas ko lang dyan sa MCGI nung in-upload ko yung video na yan nung 2022 September. Tas hanggang ngayon, lapit kayo ng lapit sa akin. Sinabihan ko na nga kayo noon, magto 2 years ago na, lubayan nyo nga ako. Nilayasan ko na nga kayo, tas lapit kayo ng lapit. Kayo yung papansin ng papansin, nananahimik yung video ko. May mga na-upload na ako, by the way. May mga bago akong upload. May mga bago akong content. Hoy, kung sino mang nag-comment ka. Ayan o. Di ba? 6, 7. May mga live pang ako tulad nito. Answering comments live. May 4 na akong nagawa. Sinasagot ko yung mga comments naman dun sa ibang video, sa ibang content, quote-unquote, na nagawa ko, quote-unquote. Etong linggo lang. Di ba? Bobo kang nag-comment ka kung sino ka man. Diba? Para siraan lang ako. Ako naman, di naman ako kilala eh. Diba? Hindi naman ako celebrity. Ba't kayo naninirang puri? Diba? Nagsasayang kayo ng oras at sinasayang nyo din oras ko. Mga buwisit. Magto 2 years na tong mga videos na to about sa paglayas ko sa MCGI, yung experience ko eh. Tas hanggang ngayon, comment kayo ng comment. Mga impactong to. Yan ba natutunan nyo sa mga leader nyong peke? Ito mga leader nyong peke. Ayan, yan, dalawang yan. Kahit anong sabihin yung kabaitan yan, para sa Diyos, kung mali yung ginagawa nila as per the Bible, mali yung mga yan. At wala naman akong sinasabi na personal na tira sa kanila, masamang tao sila or ganyan. Wala akong sinasabi. Ang sinasabi ko sa kanila, mali yung aral nila, peke silang leader kasi mga gago sila. Bakit nila ninanako yung posisyon ni Jesus Christ? Hindi naman kayo dapat ang nandyan, mga gago. Nanluloko ng mga tao. Ito, pansinin nyo, sasabihin ko na to agad tungkol sa abolo yan. Lahat ng religious leaders, ganito ang kalakaran. Manghuhut-hut yan. Miski itong MCGI, yung ang dating daan. At lahatin yun na. Nilalahat ko yan, ha? Lahat ng religious groups na may leader na tao. Pansinin nyo,
E di huhut-hutan kayo ng abuloy or whatever they call dun sa pangunguha nila ng pera. So hihingan kayo ng pera nitong mga leader para daw sa abuluyan, para sa church. Tapos nung nag-abot ka na, biglang sa mga susunod na panahon pa sasabihin, ay kulang pa po, hindi pa natin natatarget yung ambaga natin, yung abuluyan natin, kulang pa po. So hihingan ulit kayo, hututan pa kayo. Karamihan ng mga member sa mga religious groups, mahihirap talaga, mga walang kisame, yero na lang yung bubong, tapos ang init-init na yun. Diba? Matutusta ka sa loob ng bahay mo. Tapos hihingan ng abuloy kuno. Sasabihin hindi daw sapat pa, kulang pa. Pansin yun tong mga leader na to, itong mga hayop na leader ito. Lahat to, kasama tong dalawang to. Pero lahatin natin, pansinin nyo, mga nakamansyon. Ang lalaki ng mga negosyo, ang gaganda ng mga sasakyan, ng mga damit, yung mga anak nila nasa international school. Diba? Mga latest gadgets ang gamit ng mga anak ng leader nyo, ng mga pastor ninyo. Latest model ng mga cellphone. Tapos sasabihin sa inyo kulang yung abuloy. Ba't hindi nila ibenta yung mansyon nila? Ba't hindi nila ibenta yung mga cellphone ng mga anak nila? Bakit hindi nila i-enroll yung mga anak nila sa public school? Bakit hindi sila tumira sa ilalim ng tulay na lang, tapos ibenta nila lahat ng gamit nila, tapos yun ang iabuloy nila, di ba? Kulang pala ba't nasa mansion ka? Di isbenta mo yan, tapos idagdag mo, gago ka. Gago kayong lahat. Hindi niya ba naiisip yan, mga member na gago, na comment ng comment sa lumang video? 2 years na yung video nito Diba? Kung gago tong mga to. Babasahin ko pa ba to? Di daw ako tunay na MCGI at buti na lang hindi ako talaga tunay na MCGI. Sira ulo ka. Pegi yung samahan mo kaya ako nga nilayasan Isa kang tik-tik sa gawain. Ang tik-tik, by the way, sa mga hindi malalimang Tagalog, spy in English yun. Nag-iispiya ka. Ang stand ko ngayon, lahat ng religion. Lahat yan ng religion, pare-pareho. Tinitira ko lahat ng religious leaders. Sasabihan mo akong tik-tik, kanino ako sinong religious group ang nag-hire sa akin, di ba? Ang tanga nito Kung lahat tinitira ko, tapos sasabihan mo ako tik-tik o spy, kanino ako nagsaspy? Para kanino? Di ba? Pero kung ilalagay natin na sa Diyos, kasi sa Diyos ako si Jesus Christ ang binibida ko yun ang kinikilala ko talagang legitimate na leader. Tapos sasabihan mo akong Spice Girls. Sasabihan mo akong tik-tik o spy. Kailangan ba ni Jesus Christ yun? Diba? Halatang-halata ko naman lahat kayong mga leaders at lahat ng mga churches na may taong leader ay mali, peke. Kaya itong naglingkod ka pa ng Diyos, ang username mo, hindi ka ba kilabutan? Itong account mong to, na nakakasuka katulad mo, tingnan mo yung account mo, lingkod ng Diyos 2010, sira ulo ka. Itong comment mong to, pwedeng ipademanda to Asa ng proof mo? Diba? Puro kang pamaninirang puri ang ginagawa mong hayop ka, ang haba pa ng comment mo. Gago. Mauubos lang oras ko sa'yo, pero sige, ubusin natin yung oras natin sa comment mo. Isa-isahin natin to. Gago ka din. 3 na. 3 points ka na. Out ka na. I mean, strike 3 ka na. Out ka na nito. Lahat. Isang lihingahan pa lang ng pagbabasa ng mga pinagsasabi mo. Lahat supalpal na No? Pero humor pa rin natin sa let's humor this person kung sino man tong hayop na to. Diba? Isa kang tik-tik sa gawain. Lahat ng tao papanaw. Kinukumbinsi mo ang mali sa mga ginagawa mo. Moyon mo. Tarantado ka. Anong mo? Magsispelling ka lang. Tagalog na yan. Diba? So don't tell me sa bandang Visayas or Mindanao ka pa. Nag-abala ka pang magkalkal ng ng video na almost 2 years ago na sa isang video na taga Luzon. Diba? Ayusin mo yung pagtatype mo. Tagalog ako. Tagalog tong comment mo. Ayusin mo. Hindi mo yun mo. M-O. Diba? Itatype mo na nga lang. Tanga ka pa.
At hindi ko nilalahat ha. Hindi ko naman nilalahat kasi I understand na merong mga dialect pag nagtatagalog yung mga Cebuano, yung mga kapatid natin or mga friends natin, yung mga kakaibigan ko taga Visayas, taga Cebu, o yung mga taga Davao na kakilala ko. Naiintindihan ko pag yung O nila nagiging U. I understand that. Baka yun na naman ang gamitin kasing panira sa akin. Pero for this person na nag-iwan ng comment dito na sinisiraan ako, let me point out lang na mo yun, M-O, hindi mo. Ha? Tinamo sabi nyo, kinukumbinsi mo ang mali. Gago ka pala eh. M-O yun na mo. Nuulit ko lang, tanga ka. Puro mo siya, kinukumbinsi mo sa mga ginagawa mo. Mga paninira mo. Makakapagmura ako dito eh. Gago tong... Ako pa ngayon ang naninira. Mademanda kaya to. Sige, ma-i-file lang. Akala mo naman kahit blanco yung account mo, kahit dami yung account mo, hindi ka ma-search. Diba? Pag pinaimbestigahan ka, makikita kung saan ka, anong computer ginamit mo, anong bahay ang nasan ka. At tandaan mo itong pinaggagawa mo dito ha. Sinasangkalan mo pa yung pangalan ng Diyos sa username mo, siraulo ko naman. Sino ngayon ang naninira sa mga ginagawa nila, diba? At ba't ko sisiraan ng MCGI? Sira yan. Sisirain mo ba yung sirana? Gago ka pala eh. Babalik din yan sa'yo. Sa'yo. Babalik sa'yo. Baka bumumirang na yan sa'yo. Gago ka. Wala kang alam sa aral ng MCGI. Wala akong alam sa aral niyan. 22 years nga akong nandyan. Siraulo ka pala eh. Hindi mo alam ang diwa o aral nito. Hindi ko talaga aalamin dahil mali yan. Napakamali yan. Kagaya yan ng lahat ng religious groups na gumagamit ng Bible at may leader na tao, mga mali. Puro mali. Para manira ka ng gawain. Sira ulo to, ako pa maninira ng gawain. Ulitin ko ha, nilayasan ko na yung grupo na yan. Magdadalawang taon na. Tas ikaw, 1 hour ago, magko-comment. 1 hour ago lang, tsaka ka maninira ulit. Bakit kaya? Ako nga nagtataka bakit biglang yung 6 na videos na na-post ko almost 2 years ago, bigla na lang ako nakatanggap ng mga notifications, nakatanggap ako ng maraming mga comments ulit. 'Di ba? At sa lahat ng mga nagko-comment ng paninira, personal sa akin, ng aasar lang na parang mga gago, kagaganyan nyo, lalo yung ipupush ng YouTube na makita ng mas marami pang nanonood. Alam nyo ba yun? Diba? Or dahil marami ang naghahanap din ng katotohanan, diba? May mga lumabas ba dito sa MCGI? Ano bang nangyari sa kanila? So, naku-curious siguro sila. Kaya maraming nanonood ng videos. And for the past couple of days, itong mga videos na i-upload ko almost 2 years ago, nag-resurface. Pinakita ulit ng YouTube sa mga naghahanap, sa mga nagsisearch. Hindi ko kasalanan yun, di ba? Sinabi ko lang na may damdamin ko nung panahon na yun. Magdadalawang taon na yun. Di ba? At ako naniniwala, people grow. Nag-improve ako, di ba? Kasi ako pinapakinggan ko rin yung mga lumang videos yan at halata ako na brainwash ako, halatang sa grupo niyang Soriano Rason na yan. Kaya naiintindihan ko yung mga members na iba na panatiko ang dating. Kasi alam ko yung naranasan ko doon. Kaya sinishare ko, di ba? Para wag kayong matakot layasan yan. Kasi tinan mo, magdadalawang taon na, buhay pa rin naman ako. Okay naman yung buhay ko. Normal yung buhay ko. Namumuhay ako ng natural. Masaya naman ako. Diba? Malusog naman ako. Salamat sa Diyos. Diba? Okay na may pamilya ko. Salamat sa Diyos. Normal lang yung buhay eh. Wala namang parang, ano yan, magic na pag lumabas ka dyan eh, susumpain ka na lang bigla. Di naman totoo yun. Tinatakot kayo ng demonyo. Kasi sa demonyo yung mga leader nyo. Huwag kayong matakot. At ito, again, in general to, layasan ninyo yung mga leader ninyong tao
na gumawa ng sarili nilang mga churches. Kasi sabi sa Bible, si Jesus Christ lang ang leader ng church. Bakit kayo may mga leader na taong iba? Hindi nyo ba na, ang simple ng mga bagay. Ang simple ng, di ba, ng instruction ng Diyos na yun. Hindi nyo ba natatandaan yung nangyari kay Eva at Adan? Ang simple ng instruction ni God. Eto, makakain nyo lahat. Di ba? Eto, makakain nyo lahat, mga puno, mga bunga ng mga puno dyan sa halaman ng ito. Pero ito, wag nyong kakainin wag nyong kakainin yan, yung isang puno yan, wag kayong lalapit dyan. Kasi pag kinain yung bunga niyan, mamamatay kayo. Di ba? Ang simple ng instruction. Ang simple ng instruction. Tapos itong babae, kinausap, nakinig dun sa ahas. At ang ahas, napakatuso. Sinabi din naman yan ng Diyos sa Bible. Sinabi ng Diyos, napakatuso ng hayop na yan. Dadayain ka talaga niyan. Basahin niyo yung usapan nila. Ang matalino tong ahas yung way niya ng pagsasalita para ma-convince yung babae, si Eva. Ayun, nadaya yung babae. Nakinig dun sa ahas. Diba? O yan, pumasok tuloy ang kamatayan. Nagkaroon ng kasalanan sa mundo. Connect natin ngayon dito. Ang sabi ng Diyos, ito sinugo ko na yung anak ko. The best na yan ha. Yan lang ang pakikinggan nyo ha. Siya ang inyong pakinggan. Ayan na. Yun yung instruction, napaka simple. Si Jesus Christ lang daw ang pakinggan. Nagdatingan tong mga tao dahil dinaya ni Satanas yung mga tao, nag-leader, sa dila daw ang pakinggan. Di nakinig ka naman sa kanila. Di pumasok ngayon yung mga kamalian. At yan yung mga mali yung leader, mga gago. Diba? Mga magnanakaw, mga gago, mga manloloko, at mga bulag. Tapos ngayon, kayo, imbes na makinig kay Jesus Christ, na yun ang pinupush ko sa lahat ng mga videos ko, magbasa ng Bible, si Jesus Christ ang pakinggan. Tapos ako pa ang mali, ako pa yung aasarin ninyo. Kinuha nila yan. Diba? Nag-reconnect pa yung diba may pumipigil talaga ng demonyo sa atin pati pagla-live natin, di ko alam kung mapupush pa to. isang comment pa lang to. Diba pumasok na tong mga leader na tao, tas doon kayo nakikinig, mga gago. Simple ng instruction, si Jesus Christ ang pakinggan, yun lang ang sabi ng Diyos, yun ang pakinggan nyo. Tas sa mga taong leader kayo makikinig, gago. Ayoko na nga yun. Kasi nga sinasabi, hindi ko naman sinasabing leader ako o magli-leader ako o magtatayo ako ng simbahan. Ba't ko gagayahin mga leader ninyo? Yan usually mga comment na natatanggap ko. Wala talaga ako sa mood ngayong araw na to na mag-live Pero, diba? Pero sige na nga, next na nga tayo at wala tayong mahihita dito. Ito din, nag-comment siya dun sa part 6 ng video kong luma. Magto 2 years na yung mga nasa Exodus playlist yun Kasi Exodus, yung diwa ng Bible na lumayas yung mga Israelita noon sa Egypt, yun yung Exodus, yun yung thought na naisip ko. So yun yung ginawang kong playlist dun sa 6 na videos na almost 2 years old na. Magdadalawang taon na yung mga video na yan. Luma na yan sa edad ng YouTube. Napakaluma na ng video na yan. Tapos comment pa rin kayo ng comment. Ito naman 4 hours ago. Itong account ni Nitoy Bonsai. Tinan mo yung mukha, Tinan mo yung pagmumukha, Nitoy Bonsai. Ginawa yung account niya noong March 8, 2020. Tinan mo yung mukha nitong mamang to, Alam mo, Manong, mahirap. Mukhang namang okay ka sa buhay, pero alam kong nasa katulad din kitang mahirap. Tapos magpapaloko ka. Mahirap ba tong mamang to? May sasakyan, may truck, may malaking lupain. Hoy, Nitoy Bonsai, tinan mo yung niya, Boss Leonardo Chocho, ikaw ang alagad ni Satanas. Boti, magsama kayo ni Aboloy Kiboloy. Parehas ang utak ng dalawa. Gago pala tong mamang ko. Sabi niya, gago Anong kinalaman ko kay Kiboloy? Bakit ako nabibring up? Ba't pangalan ko ang tinitira mo? Ang tinitira ko yung maling aral ng MCGI. At kung dyan ka member, gago ka din. Nagagago kayo niyan, mga tanga kayo.
Tingnan niyo yung mga comment niyo. Imbes na yung aral lang i-focus, i-share yung aral ng Diyos, yung ako mismo tina-target nyo, anong kinalaman ng kaligtasan nyo doon? At kung sagutin ko man to ng asaran tayo, matatapos kaya tayo? At yung mga makikinig, may mahihita ba? May papakinabangan ba yung makikinig sa pag sinagot kita ng level mo? Nito'y bonsai. Diba? Kasi lait ng bonsai ang utak mo. Nito'y bonsai. Gago ka. Abnormal. Puro tao yung issue nyo. Mukha kayong tanga. Di naman ako celebrity. Nag-post lang ako ng experience ko sa paglayas ko sa MCGI. Almost 2 years ago. Ang tagal-tagal na. Tapos ngayon, 4 hours ago, 1 hour ago, magko-comment kayong lahat. O yan, nag-comment ulit siya. 2 beses. Yan na nga ang sinasabi ko. Basta lumabas ka na sa sama ng MCGI, masesaraan ka na ng olo. Visit talaga. Mapapamura talaga ako. Ayusin niyo yung mga Tagalog nyo. At kung hindi naman kayo Tagalog, di ba? Sige, bisayain nyo na lang. Kesa yung mga o at yun yung nagkakapalit. Naiirita ako. Visit naman to. Diba? Kasi kahit bisayain mo yun at hindi ko maintindihan. Kasi itong Tagalog na itong pinagsasabi mo, Nito'y Bonsai, hindi ko na rin naman maintindihan eh. Nagsasalita kayo sa hangin. Walang nakakaintindi sa inyo at wala naman akong pakialam. Nagtataka lang ako, lumang mga videos na to eh, bakit biglang... diba? September 2022, tapos may magko-comment ulit mo 4 hours ago, 1 hour ago. Bakit biglang nagre-resurface yung mga lumang video? Yun ang isipin ninyo. Ibig sabihin, maraming mga nagsa-search about kung sa topic ng MCGI. Tapos nakikita nila yung mga video, pinapakita sila sa kanila ngayon. Tapos napapanood nila lalo, kako-comment yun ng mga walang kwenta. Lalong ipupush yan ng YouTube. Diba? Nananahimik yung video ko, ganun, wala naman akong iniisip na kung ano man. Eh yun, umabot na ng 5,000 yung nanood, umabot na ng mga 1,000 yung nanood. Eh diba, eh yun experience ko yun ng kalalabas-labas ko lang ha. Kalalabas-labas ko lang noon, noong 2022. Sinishare ko lang yung damdamin ko noon, tsaka yung experience ko. Tapos comment kayo after almost 2 years. Sinasariwa nyo ba yung alaalang yun? Gusto ko nang kalimutan yung panahon ko dyan sa MCGI. 22 years, so biruin mo. Napaloko ko ng 22 years. Parang one third ng buhay ko nandun. Diba? Mga gago talaga. Ayoko nga isipin kasi pag naiisip ko, nang gigigilalo ko sa lahat ng leader na mali eh. Mga siraulo yan. Mga siraulo yan. At papatunayan natin yan. Magiging ano na yan, advocacy ko sa buhay ko. Patunayan yan. Ipakita sa inyong lahat na mali lahat ng leaders ng churches na tao. Kasi ang leader lang dapat natin si Jesus Christ. At kung may mga tanong kayo, kung saan pupunta, anong gagawin namin pag umalis kami, o paano na gagawin tong bautismo, paano na yung mga abuloy, paano na kami magkukumpol-kumpol, paano na yung church, isa lang ang masasabi ko dyan. Kaya ang dami niyong tanong kasi ayaw niyong makinig kay Jesus Christ. Diba? E di sana kung nagbasa kayo, nalaman niyo din yung sagot, mga tanga. Ayaw niyo magbasa, tas ako tatanungin niyo ng mga problema niyo. Diba? Problema niyo yan eh. Ang utos nga, hanapin niyo muna ang kaluwalhatian at kahayarian ng Diyos. At lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, don't tell me, hindi mo alam yung sinabi ko. At kung hindi mo alam yung sinabi kong yan, hindi ka nagbabasa ng Bible at hindi mo napakinggan si Jesus Christ. Diba? Sikat na sikat yan. Baby pa lang ako. Baby. Bata pa lang ako. Alam ko na yung verse na yan eh. Diba? Kinakanta nyo nga yan dati. Ngayong mahal na araw, ewan ko kung kakantahin nyo yan. Diba? Mahal na araw ng Katoliko ngayon eh. Biyernes Santo. Tapos pinapa-high blood nyo ako. Sabado de Gloria na ba? Ano ba? Ng mga Katoliko. Sabado de Gloria ng Katoliko, di ba? Bukas daw mabubuhay na si Jesus Christ. No? Mga tanga din yung mga yun. Eh. Tingnan niyo, tinuturo sa inyo. Laging buhay yan si Jesus Christ. Nakatitig nga ngayon sa inyo.
Paanong patay yan? Nakaupo yan sa kanan ng Diyos Ama sa mga langit. Nakatitig sa inyo ngayon ang pinagagawa ninyo. Asa na ba tayo? I-next na nga natin to. So next, ito naman 5 hours ago. Sa part 2 naman siya ng video. Na 2 years old na, almost 2 years old na video, nag-comment. Ang account niya ay ginawa noong, siyempre blanco, anong i-expect natin sa mga daming accounts na mahilig mag-comment. Ginawa yung account niya noong February 28, 2023. Siya si Gina Salas. At ang sabi ni Gina Salas, sawayin ka nawa ng Panginoon. Basahin natin yung reply ko sa kanya. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinalulugdan. O, di ba? Sasawayin ka ng Diyos kung iniibig ka niya. O, di salamat sa pag-comment mo ng ganyan. Ituloy natin yung basa sa reply ko. Kaso, Gina Salas, kayo ayaw nyo sa saway ng Diyos, kaya taong leader nyo ang sinasamahan nyo, mga ipokrito kayo. Diba? Sasabi-sabihan mo akong sawayin ako ng Panginoon. Kayo, ayaw nyo magpasaway kasi nga leader nyo tao. Ayaw nyo sa Diyos, ayaw nyo yung Diyos sumaway sa inyo. Tapos comment ka dito sa lumang video. 2 years old na yan, video na yan. Tapos 5 hours ago ka lang magko-comment. Diba? O ito naman 7 hours ago, pero dun siya sa ibang video. Ito recent video to, yung Best Friends Forever na video ko. Kasi pinapakita ko dyan, magkakampi si Eli Soriano tsaka yung Willie Santiago eh. Yung dati niyang tagabasa na nag-away-away sila dyan sa MCGI. Pero hanggang ngayon, magkabati pala yan. At kakampi nila ang lahat ng religious groups. Yung mga leader na kaaway-away nila, nagkampi-kampi sila dito sa topic na to. Ayaw nilang pumayag na bitawan nila yung pagiging sugo, pagiging mangangaral, pagiging leader nila. So kampi-kampi sila. Panoorin yan. Ang tinalakay dyan yung ang stand ko kasi, hindi na kailangan ng mga taong mangangaral ngayon na safe tayong magbasa na lang ng Bible kasi si Jesus Christ mismo direkta ang magtuturo sa atin pag ginawa natin yun. Pinaka-safe na paraan yun para hindi tayo mailigaw. Ayaw nilang pumayag talaga. Yung mga leader na dating magkakaaway, biglang nagkampi-kampi, hindi kami papayag, kami ang inyong pakinggan. Kami ang magtuturo. Kami ang inyong pakinggan. Diba? So pinupoint ko dyan, ayaw nilang pumayag na hindi na sila kailan kasi mawawalan sila ng kumikitang pangkabuhayan. Yung mga abuloy ninyo, yan na naman, naalala ko na naman yung abuloy. Ang simple-simple ng logic kung iimbestigahin mo lang, kung oobserbahan mo lang, kahit simpleng observation lang ng kasi hihingan ka ng pera ng leader. Tapos abuloy daw yun, para sa Diyos daw yun. Di ba? Mukhang tanga para sa Diyos. Aanhin ng Diyos yan. Yung pera mong yun. Di ba? Pero sinasangkalan nila yung pangalan ng Diyos eh. Para sa Diyos daw yun, mag-abuloy kayo. Eh di nag-abuloy ka naman kasi nabulag ka, di ba? Naloko ka. Kala mo talaga sa Diyos yung ginagawa mo. Pagkaabot mo, nung natitira mong pera, ikaw mahirap ka, yung pamilya mo, hindi mo na nga mapakain, tas yung bubong ninyo, yero lang, walang kisame. Ang init-init ngayon, natutorta na kayo sa loob ng bahay nyo, pero nagbigay ka pa rin kasi sabi, abuloy daw yun. Tas biglang babalik sa'yo yung leader, babalik sa'yo, kukulitin ka, kulang pa po yung natin, abuloy yan. Dagdagan po sana, ganyan. Tapos hindi mo napapansin yung leader mong nanghuhut-hut sa'yo, naka-mansyon. Ba't ayaw niyang ibenta yung mansyon niya? Tapos yun ang idagdag niya sa kulang. Di ba? Mga tanga. Tapos yung mga anak nila nasa international school nag-aaral. Ang mahal-mahal ng tuition fee nun. Tapos sasabihin mo, kulang pa yung abuluyan ninyo. Tapos huhut-hutan mo yung mahirap na member mo na walang kisame yung bahay. Pero yung anak mo nasa international school, naka-enroll, i-enroll mo yan sa public. O ikaw na lang ang magturo, gago ka. Tapos yung pang tuition niya, yun ang idagdag mo sa abuloy nyo, mga siraulo kayo. Hindi nyo ba napapansin yun? Ang gaganda ng mga sasakyan, ang gaganda ng mga damit, ang gaganda ng mga bahay. Tapos kulang pa daw yung abuloy nyo, mga member. Kaya ako gigil sa mga leader na churches. At yun naman yung tinatopic ko sa mga videos ko.
leader ang tinatarget natin, mga fake leader, mga fake pastors, fake preachers. Tapos kayong mga miyembro ang tumatahol. Bakit? Nabulag kasi kayo. Diba? Mga tanga kasi kayo. Nauunawaan ko naman yan kasi, diba? Pero hanggat ayaw nyo makinig kay Jesus Christ, bulag kayo. Bahala kayo talaga. Ipopoint ko yung katangahan ninyo. Bahala kayong maputulan ng ugat sa galit. Alam mo yung gigil ko sa inyo, yung mga katangahan ninyo. Feeling ko 10 times yung gigil nyo sa akin eh. Kaya bahala kayo, di ba? Mauuna kayong mapatidan ng ugat. Ang gigil kayo dyan. Wala akong pakialam. Ayun, panoorin niya yung mga latest na uploads ko about religion. Mas okay pakinggan yun kaysa yung lumang video na yung kukomentan mo. Almost 2 years old na yung kinokomentan ng iba. Asan pa ba? Ito, 14 hours ago, meron na namang nag-comment sa part 2 na lumang video. Check nyo rin, Exodus playlist yon sa channel ko. Hanapin nyo yung playlist, tapos Exodus. 6 na videos yun. Pero gusto ko lang i-point out bago nyo halongkatin at usisain. 2022 pa yun at kalalabas-labas ko lang dun sa MCGI. Kalalayas-layas ko lang sa MCGI. Naglalabas ako ng mga sama ng loob ko, yung mga hinanakit ko, tapos yung experience ko sa mga treatment nila sa akin, tapos yung observations ko na moving forward. Yun yung mga sinishare ko dun sa 6 na videos na yun. At mahahalata nyo talaga na may trace pa ako ng pagiging MCGI doon. Kasi nababanggit ko pa yung pangalan ng tao eh. Ngayong mas may alam ako dahil si Jesus Christ ang nagtuturo sa akin dahil siya naman talaga yung legit na teacher, legit na sugo, legit na mangangaral, at legit na leader ng church. Dapat ang Diyos ang ibinibida. Ang bukang bibig mo dapat palagi Diyos, si Jesucristo at ang Holy Spirit. Di ba? Yun dapat ang bida kesa ang bukang bibig nila yung mga tao, mga siraulo. Di ba? And that goes out sa lahat ng mga religious leaders na peke. Mga samahan din yung mga peke. Next na tayo. Sabi ni Eduardo Antonio na dummy account ang YouTube account. Ginawa yung account niya noong March 29, 2024. March 29? Kahapon lang? That's 14 hours ago? Ako ba ang una mong kinomentan? Hayop ka? Gawa-gawa ka ng dummy account tapos una mong kukomentan yung channel ko. At sa lumang video ka pa nag-comment. Anong problema nitong mamang ko? Sabi nung Eduardo Antonio, baka nabayaran yan kasi lalong malinaw ang turo ni Brad Daniel. Kaya hindi napili si Yuli kasi iba diwa nila. Makasarili kong si Yuli samahan ko. Hindi na ako magre-religion. Alam mo, itong mamang to, gumawa ng account. Tingnan nga natin ulit yung account niya. Gumawa ka ng account kahapon lang, hayop kang Eduardo Antonio ka, para lang mag-comment sa lumang video at mag-comment ng katangahan. March 29, 2024. Anong date ngayon? March 30, 2024. Sabado de Gloria ng mga Katoliko. Sira ulo tong Eduardo Antonio na to. Comment mo, baka nabayaran yan. Ano ibabayad nila sa akin eh? Mukhang gago ka ba? Nilayasan ko nga yung grupo mo. At sino magbabayad sa akin? Yung Yuli? Yan ba yung tinutukoy mo? Yung nurse ni Brad Eli? Yung kasama ni Brad Eli dun sa mansion niya sa Brazil? Ba't ako babayaran nun? At kung may pera yun, bakit ibibigay sa akin? Mga gahaman yata yung mga tao yan. Kaya siguro nag-away-away sila nung Daniel Rason dahil lang sa pera. Diba? Yung pamana. Yung mga nakulambat ni Eli Sorianong mga pera. Ayan, pinag-aagawan nila ngayon. Sira ulo. Diba? At sino ako para ambunan nila ng pera? Ba't nila ako babayaran? Hindi nga ako celebrity. Diba? So ikaw, Eduardo Antonio, chismoso yung bunganga mo, napakabaho ng lumalabas sa bibig mo. Diba, kalalaki mong tao, chismoso ka? Ako bakla ako, pero hindi ako ganyang chismoso, diba? Ako bakla na nga ako, pero hindi ganyan bunganga ako, Eduardo Antonio. Ano yun, mas bakla ka sa akin? Yung bunganga mo, diba? Yung bunganga mo, kung makabuka, parang
Sira ulo. Ayan, sinasabi ko naman, etong mga videos ko, etong mga kinokomentan yung lumang videos, hindi ko naman dinidelete yan eh. At marami pa ako mga videos sa channel ko to, hindi ko naman dinidelete. At bakit ko ikakahiya, di ba? Yung mga social media accounts ko, nakapost yan. Kung stalker ka at basher ka, madali mo akong makikita. Naka-public lahat eh. Wala naman akong tinatago eh. Kung anong makita nyo doon, yun talaga ako kasi I live my life as normal as, as I can live it. Natural lang ang pamumuhay ko. Hindi ako yung parang mapapaloko na ng mga leader na magbihis kayo ng ganito, magpahaba kayo ng mga buhok na ganito, bawal ang ganito ba? Diba? Dapat sabi si Jesus Christ ang pakinggan eh. Di si Jesus Christ ang susundin ko. Hindi yung mga imbentong turo ng mga leader nyo. At lalo ko na Eduardo Antonio. Kagagawa lang ng account mo kahapon tapos magko-comment ka ngayon sa lumang video ha. Tapos puro chismis ang sasabihin mo. Anong baka nabayaran yan? Tingnan mo sinabi nyo, baka nabayaran yan. Ulul ka. Sira ulo mo. Diba? Kasi lalong malinaw ang turo ni Brad Daniel. Joke ba to? Lalong malinaw ang turo ni Brad Daniel. Sira ulo. Alam mo, kaya nga ako umalis sa MCGI na yan. Diba? Magto 2 years na akong nakakawala dyan sa buwisit na grupo na yan. Diba? Kasi yung pagbabasa ko ng Bible, kunwari, 11 minutes pa lang ako nagbabasa ng Bible, napakarami ko nang natutunan kay Jesus Christ kaysa 4 na oras akong nakatitig dyan sa Brad Daniel mo. Wala akong mahita. Puro magpapakit ka, tanda-tanda mo na, sira ulo ka. At kapag nanood kayo dyan, dumalo kayo sa mga worship service niya, pinanood nyo yung mga services nila, may mga akala mo, nangangampanya, puro siyang ibibida. Sino si Daniel Rason, mga ganyan. Ito yung mga gawain ng leader natin. Papakitang umaakit sa bundok, akala mo nangangampanya, imbis na ibida ang Diyos, ibida ang salita ng Diyos, ibida si Jesus Christ. Kasi yun naman talaga ang bida sa usapang religion. Hindi, sila yung bida. Papakita, nakatungkod pa, akit-akit sa bundok, dadalaw sa mga ita. Diba, mga siraulo kong leader na to. Nangangampanya ka, sir, gago ka. Leader ka ng religion, tas ikaw bida, siraulo mo. At uulitin ko, that goes out sa lahat ng religious leaders. Lahat yan, nilalahat ko yan, yun ang stand natin. Diba? Ito namang masyadong sensitive naman tong MCGI. Sila lagi ang nagre-react. Mahal na mahal nila yung peki nilang leader. Kasama nga yan sa lahat ng mga religious leaders na peki. Yun ang tinatarget natin. Lahat. Na-example ko lang yan kasi kayong mga nagko-comment na tanga, galing dyan. Anong gagawin ko? Diba? Nababanggit ko talaga yung pangalan ng gago na yan. At ilang beses ko namang inuulit napakakulit nyo ba na hindi nyo maunawaan? Pero diba, no wonder na hindi nila maintindihan yung mga simpleng bagay lang na pangkalahatan to. Lahat ng religious leaders ang tinitira natin. Pero hindi nyo maunawaan yan kasi yung Bible nga mismo ayaw nyong unawain. Tas, diba, yung instruction pang tao pa ang maintindihan ninyo. Hindi na ako umaasa. Grabe. Hindi ako umaasa. Alam mo, galit ang Diyos sa magnanakaw, pero nararamdaman ko galit din ang Diyos sa mga bobo, mga tanga, at mayayabang. Galit ang Diyos sa mga bobo. Kaya manda talaga yan. Manda talaga mga leader ng religions ngayon na tao. Posisyon yan ng anak niya tapos kayo yung ninanakaw niyo, mga hayop kayo. So, next. 14 hours ago. Ito na naman yung Nitoy Bonsai. Itong pagmumukha mo Nitoy Bonsai. Kawawa ka. Mukha ka nang kawawa. Ganyan ka pa mag-isip. Magpapaloko ka dyan sa mga leader niyong tao. Ang sabi niya, magsama na lang kayo ni Aboloy. Ba't gigil na gigil ka ba dun sa Aboloy? Ba't lagi mo pinapasok yung Kibuloy dito? Ha, mama ka. Buisit ka. Magtanim ka na lang dyan sa lupain ninyo. Wala akong panahon sagutin yung comment yun. Ang topic ng lumang video na to, na magto 2 years old na,
Na-comment pa rin kayo ng comment, 2024 na, 2022 yung video na yan. Diba, ang topic dyan, yung paglayas ko sa MCGI. Anong kinalaman ni Kibuloy dyan, si Raulo, kung matanda ka? Diba, ayokong apihin yung pagmumukha niya eh. Pero yung ugali mo, napakapangit ang ugali mo, Nitoy Bonsai. Tinang ulit yung picture mo, gago ka. Napakapangit ng ugali, napakapangit talaga. Hindi ako nang mamalita, ang pangit ng ugali, anong gagawin ko? Ano sasabihin ko? Pangit yung ugali niya, sasabihin kong mabait siya. Gagawin niyo pa akong sinungaling. Pag pangit yung ugali ang sabihin mo. Dinidescribe mo lang yung kung ano siya. 'Di ba? Pangit ugali, sasabihin mo mabait. Sira ulo ka ba? Tantanan nyo, aga-aga. Tapos ito, spammer pa. Buti sana kung pogi yung ugali mo, Nitoy Bonsai. 'Di ba? Matuwa man lang yung mata ko sa makikita ko. Pangit na yung ugali mo, pangit ka pa mag-comment. Ay, anong gagawin ko ang aga-aga? Weekend na weekend, total na e-enjoy ko. Ang pangit ng nakikita kong ugali mo. Impacto ka. Magsama-sama kayo dyan, mga pangit ugali. Pangit ng ugali ng mga nandyan sa MCGI at sa lahat ng religion na inuulit ko. Lahat ng religion na may leader na tao, pare-parehas kayo. Mga buwisit. Kakainis. Last two. Ay, 16 hours ago, sabi naman ni Paul Cabrera. At tinan nyo account to, laging ganito, dami accounts. Walang laman yung mga accounts nila, yun ang ginagamit nilang pang comment. Ginawa yung account noong October 4, 2013. At hanggang ngayon, wala pa rin content. Sabi niya, Brad, marami na rin ang kapatid na nakatulad ng nararamdaman mo. Ayun naman palang niya. Sinasabi niya. Kaya mo, Paul Cabrera, sabihan mo din, layasan yun na agad yan. Marami palang kapatid ang katulad ng nararamdaman ko. Nag-comment siya dun sa part 5 ng lumang video. 16 hours ago. Magto 2 years ago na tong video na to, pero 16 hours ago nag-comment siya. Siguro nag-resurface yung video, tapos nakita din niya, tapos napa-comment siya. Sana pinanood mo din, no? Pero mas panoorin mo yung mga recent uploads ko about religion. Nasa playlist yon ng Bible study playlist. Yun ang tsagain mo, sir. Sabi niya ulit, Brad, marami rin na rin mga kapatid na katulad ng nararamdaman mo. Marami na pala, hindi magsilayas kayo dyan. Ba't anong hinihintay nyo, ha? Ba't ayun yung gawin yung tama? Diba? Magsilayas kayo dyan, huwag nyo nang hintayin pa ang diba? Huwag kayo magpatumpik-tumpik, layasan nyo yan. Diba? At kahit hindi MCGI ang grupo ninyo, pero ang leader nyo naman sa religion nyo ay tao, layasan nyo rin. Mali kasi yan. Mali yan. Halimbawa, wala naman kayong leader, pero ikaw gusto mong maging leader ng church, sira ulo mo din. Huwag yung sasamahan yung ganun, di ba? Tapos ibabalik na naman sa akin, ba't ikaw nagtuturo? Ba't ikaw nangangaral? Hindi nga ako nagtuturo. Hindi nga ako mangangaral o mangangaral eh. Hindi naman ako nag-aangkin na sugo, wala akong kiniklaim na kahit ano. Tao lang ako katulad nyo. Nagbabasa lang ako ng Bible. Gusto ko lang magsalita ng mga salita ng Diyos. Mag-share ng mga salita ng Diyos. At pwede nyo namang gawin yun eh. Ine-empower nga ni God na ganun ang gawin nyo eh. Mag-share, magsalita ng mga salita ng Diyos. Diba? Pero kung mangangaral ka o magli-leader ka, angkin mo sugo, ibang usapan yun. Magtatayo ka ng sarili mong church. Ibang usapan yun. Function ni Jesus Christ yun eh. Ninanakaw ng mga leader ngayon ng churches eh. Ibang usapan yun. Iba ang pag-share ng salita ng Diyos versus pangangaral o pagiging sugo na. Yung mga pagiging leader na. Diba? Tapos tinatago pa nila yung explanation. Ayaw nilang aminin ko, no? Ba't kayo nandyan? The mere fact na nagiging leader kayo, inaangkin nyo yung posisyon na hindi sa inyo. Kaya kahit hindi nyo aminin, dahil ayaw nyo mawala yung posisyon ninyo, mas lalong nagpapakita ng kadayaan. Kadayaan yan. Pandaraya yan sa kapwa. Diba? Masira ulo talaga kahit anong gawin ko. Kahit anong sabihin ko, sira ulo talaga lahat ng leader ng churches. Diba? Lalo na sa samahan na ito, ayan o, itong dalawang hayop sa damo pala itong mga to.
Diba? Ulitin ko ha, may verse sa Bible, hanapin nyo at wag nyo sabihing mali. Hindi nyo naman pala nabasa. Diba? Basahin nyo yung Bible nyo. Sabi sa Bible, may entry doon, na yung karunungan ng tao, yung mga sabing matalino yung tao, kamangmangan lang yan sa Diyos, kaya walang kwenta yan pagdating sa Diyos. Tapos itong mga kabaitan ng tao, isasawala yan ng Diyos kapag mali ka sa mata ng Diyos, kahit anong bait mo pa sa mata ng tao, mali ka. Diba? Biblically speaking, mali ka. Mali yun. Ibibida mo yung matalino, ibibida mo yung madaming magagawang babuti. Mali naman sa Bible, mali naman sa mata ng Diyos. Edi mali yun. Gagong tao pa rin yun. Diba? Yan ang hirap eh. Akala mo mabait dahil may ginagawang mabait sa kapwa. Pakitang tao lang pala yun. Diba? Pagdating kay God, sa mata ni God, pagdating sa Bible, pag kinukumpara mo na yung mga salita ng Diyos sa ginagawa niya, siraulo pala. Di mali siya, kahit anong gawin niyang mabuti dyan at ipakita niya sa tao. Diba? Kahit anong talino man niya. Walang kwenta yan sa Diyos kapag hindi ka sumusunod kay God. Diba? Last one na to. Sabi naman inuulit ko ulit, Paul Cabrera, kung maraming mga kapatid dyan sa MCG ay ang parehas ng nararamdaman ko, edi magsilayas kayo. Acid reflux ako. Magsilayas kayo dyan. Kung ayaw nyo ring mag-acid reflux. Mas stress lang kayo dyan eh. Last one na to. Nag-comment naman to sa part 2 na video, ng lumang video to. Not magto 2 years old na video. Pero kinomenta niya ulit 16 hours ago. Ito si Enrico de la Paz. At ginawa yung account niya noong August 3, 2019. At wala na namang content. Mga walang content ang account, mga dami accounts. Ang sabi niya, ano ang intensyon mo, Brad? Parang naghahanap ka ng makakakampi sa tema ng iyong pananalita na para bagang nanghihikayat. Para bagang Tagalog na Tagalog. Alam mo, Enrico de la Paz, manghikayat man ako na layasan ng mga maling grupo, wala kang pakialam. Diba? Ano ang intensyon ko? Ang intensyon ko ibida si Jesus Christ. Ano ngayon ang kino-comment mo dyan? 16 hours ago. Diba? Sa lumang video na 2022 ko pa in-upload. Magdadalawang taon na, sa September. Anong intensyon mo at nag-comment ka? Magpapapansin ka rin ba sa lumang video na to? Lumang video na yan eh. Uulitin ko ha. Pag YouTube ang edad sa mga videos, pag lumagpas yan ng 1 year, lumang video na niya kinoconsider yan. Ito magto 2 years na sa September 2024. Ito, ilang buwan na lang, 2 taon na itong mga videos na to. Tapos comment pa rin kayo ng comment dun sa video na yun. Diba? May mga recent videos ako about religion. Komentan nyo din yun. Mas recent yun. Mas recent yun. Dun nyo ko i-bash. Wala akong pakialam. Doon kayo mag-comment ng pang-aasar. Wala akong pakialam. Diba? Kesa sayangin nyo yung oras ko dito. 2 years ago na to eh. Yung mga natatanong nyo, mga binabanat nyo sa akin, nabasa ko na yan 2 years ago. Nakita ko na yan. At na-replyan ko na rin yan 2 years ago. Hindi ko lang ni-live, diba? Pero ngayon nila-live ko na lang kasi napapagod ako mag-type ng reply eh. Sa mga katangahan. Ayan, mga nare-replyan ko din. Pero yung iniiklian ko na lang. Ayoko nang habaan yung pagta-type ko ng reply kasi hindi nga pinanood yung video tapos ang haba mag-comment eh. Anong replyan ko pa ba rin ng nobela? Halatang tanga naman yun. Hindi naman makakaintindi to. Diba? Tulad mo, Enrico de la Paz. Mukhang tanga. Ayan o. 2019 pa yung account mo. Diba? 5 taon ng dami account, walang kalaman-laman. Ang problema nyo, anong intention nyo? Bakit kayo nag-YouTube tas walang mga content? Nag-YouTube pa kayo. Ano yan? Pamparami lang ng likers at ng likes at subscribers ng church nyo sa social media? Inutusan kayo, no? Nung nandun ako sa MCGI, yan ang ginawa eh.
sinusulong natin ang social media. Kaya gumawa kayo ng mga accounts nyo. Ayan, nagsigawan. Pati yung mga matatandang di naman techie, gumawa. Napagawa nila. Hindi naman marunong mag-cellphone, hindi marunong mag-laptop. Pero napagawa nila ng Instagram account, ng YouTube account. Kaya tingnan nyo. At alam ko, kalakaran din yan ng lahat ng religious leaders at religious groups. Kaya kahit hindi MCGI yan, pero dummy account, galing din yung iba niyan sa ibang religion. Kasi ginaganon din sila ng mga leader nilang peke. Diba? Sinong hindi magagalit o manggigigil sa mga peking leader na yan, mga tanga? Ginagago yung mga tao. Kasi ito namang mga nagago, ng mga nabulag talagang mga member, sila yung mga nagko-comment gamit yung mga dummy accounts nila. Ang hilig sa mga peke, pati accounts nyo peke. YouTube account nyo peke, leader nyo sa church peke, church nyo mismo peke. Ano? Tapos ako yung aapihin nyo, naka-public lahat yung sa akin, di ba? Madali nyo ako matuntun, alam nyo kung sino ako, kung stalker kayo, di ba? Anong itatago ko, di ba? At hindi ako natatakot, hindi ako duwag tulad ninyo. Di ba? Kasi kahit magaspang ako magsalita, alam ko yung sinasabi ko, di ba? Hindi ako tangang tulad nyo. Na walang mga pruweba yung mga sinasabi, mga chismis lang, away bata. Di ba? Para kayong tanga, patay daw ang Diyos, di naman. Diba? Sino nagturo sa inyo niyan? Buhay na buhay si Jesus Christ, nakaupo sa kanan ng Diyos. So nakatitig ngayon sa inyo. Mga siraulo kayo. Wala na akong masabi, manananghalian na tayo. 11:30 na ng umaga, ng Sabado de Gloria ng Katoliko. Bawal daw kumain ng baboy. Ano mo, itong mga nasasabi kong to, baka mga Katoliko nang mambasyatin susunod. Pero ang stand ko kasi, lahat ng religion na may leader na tao, mali. Yun ang pinapatunayan natin. Kaya kasama rin kayo, bahala kayong magano. Apihin nyo kung gusto nyo akong apihin, asarin nyo kung gusto nyo akong asarin. Diba? Mag-comment kayo kahit sa mga lumang videos. Sige, magpapansin kayo hanggang gusto nyo. Pasabugin yung comment section hanggang gusto nyo. Sige. Kung yan ang magpapatulog sa inyo sa gabi, kung dyan kayo sasaya, sige. Kaya nga ako nag-YouTube di ba? Para makapag-entertain, makapagpangiti. Di ba? Pero kung nanggigigil kayo sa akin, bahala kayong mapatiran ng ugat. Di ba? Problema nyo yan. Ang sinasabi ko lang, si Jesus Christ lang ang leader sa church. Magbasa kayo ng Bible, yun ang advocacy natin, yun ang pinupush ko palagi sa mga videos ko. At layasan nyo yung mga taong leaders nyo sa mga churches nyo kasi mga peki yan. Ililigaw kayo niyan. Pag hindi nyo ginawa yan, magiging tanga kayo katulad ng mga nagko-comment na to. Pero may mga utak ko. Diba? Mapalalaki, mapababae, mapamayaman, di ba? Mapamahirap, kahit doktor, abogado, di ba? Pag nag-comment dahil naloko ng leader nila sa church, ang tanga ng comment. Wala akong masabi talaga. Minsan natutulala na lang ako sa katangahan ng mga nagko-comment. Di ba? Walang kasense. Walang nag-comment pa to. Nagshabu ba to bago mag-comment? Diba? Wala bang nagmamahal dito kaya nag-comment ng ganito? Walang pumapansin. Wala ba tong ginagawa sa bahay nila at nagko-comment lang ng walang kwenta? Ayun, sige, salamat ulit sa pakikinig. Sa susunod, babasahin pa natin yung ibang mga comments. Pero ang gusto ko sanang sabihin sa inyo, may mga recent uploads ako. Hindi tulad ng sinasabi ng isang nag-comment na wala na ba akong ibang mga content. Ang dami-dami kong video na na-upload recent. Itong linggo lang, naka-4-5 ako. Pwera pa yung mga live na ganito, ha. Yun, may mga recent akong uploads, yun ang tutukan nyo. Kaysa naman itong mga lumang videos na to. Diba? Okay na, sige, hanggang sa susunod po. Bye-bye.